At sa wakas, meron tayong good news ngayon, mga ka-good news. Ito ang tungkol sa ating mga senior citizen ay napirmahan na daw ang mga batas ng pagbibigay ng assistance, allowance at mga reward sa mga old senior citizen. Atin pakinggan, galing sa UNTV ang balitang ito. Anong benepisyo ang makukuha ng mga senior citizen na ito at ano ang mga mahalagang nilalaman ng mga bagong batas na pinirmahan ng Pangulo? Yes, Ella, sa ilalim ng Republic Act number 11982 o an act granting benefits to Filipino octogenarian and nonagenarians, mabibigyan ng benepisyo ang mga senior citizens, particular na ang pagbibigay ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior na aabot sa edad 80, 85, 90 at 95 bukod sa 100,000 pesos na ibibigay kapag umabot na sa 100 years old o centenarian. Ang pagpapasa ng inamyendahang Centenarian Act dahil na rin sa mga panawagan ng mga senior citizen at publiko na palawigin ang pagbibigay ng benepisyo at pribilehiyo sa mga matatanda. Kabilang ito sa nilagdaan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, pagpapakita lamang ito ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa mga matatanda. Magandang balita ito. Pero meron lang akong napuna. Bakit pag-aabot ka lang ng 100 years old, bibigyan ng itong reward na 100,000 kapag aabot ka pa ng centennial? Alam naman natin na ang lifespan ng Pilipino ngayon ay nasa 70, pinakamatanda na dyan ang 80, patay na. Kaya wala nang aabot sa centennial. Kung meron man, siguro sa isang taon, 3 lang. 3 Pilipino lang ang maawardan yan. Diyan sa Senado, sa Congress, palaging may award sila dyan sa kanilang mga incentives, di ba? Pera naman yan ng tao. Ipamimigay nyo yun pag edad ng 60 pa lamang. Dapat ay binibigyan na ng award at reward ang mga umaabot sa 60 years old. Naku. Yung napuna ko lang doon sa 10,000 naman na reward money, sa aabot lang daw ng okta, ano ba yun? At nonagurian, ano ba yun? Ang okta or octogurian, ano ba yung banggit na word na yun? Means 80. Ang nonagurian or anong terminology yung binigay nila? Yun ay 90 at ang centennial yan ang 100. Bakit 10,000 lang ibibigay sa aabot ng edad na okta or 80, nona or 90? 10,000 pesos, grabe naman ang kuripot naman. Magandang balita na sana ito pero sobrang naman. Ako mismo hindi na ako aabot sa 70. Dapat bigyan ako pag 60 ko pa lang. Magkano lang naman yung 10,000 na yan? Naku, pangbayad lang naman yan sa kuryente. Hindi yan masasabi na reward yung 10,000 na yan. Ang mga reward yung aabot sa 100. And then kapag centennial ka na, kapag ako ang gumawa ng batas na yan, kapag centennial, bibigyan ko mismo ng 1 million pesos ang aabot ng 100 years old. Kasi wala nang aabot ng edad na ganyan sa ating henerasyon. Maliban yung ating mga lola, ating mga ina, ay aabot pa. Pero tayo, ang kinakain natin ay synthetics food na. Kaya hindi na tayo aabot sa kanyang edad. At masasayang yung budget niyan. Ang budget kasi na yan, napakalaking budget yan. At kung konti lang mag-claim ng ganyan, saan pupunta yung pera? Yung 80 to 90 bibigyan lang ng 10,000, dapat ibigay yun sa mga 90 years old. Yung hindi matanggap na pera kasi walang nakapag-reward sa taon na ito, so ibigay yun sa mga 90. Sa mga nona tiguang. Okay. Okta tiguang. Diba mga ka-good news? Yan ay para sa akin naman. Kasi pera lang naman ng tao yan. Hindi naman yan pera ng gobyerno. Pera ng mamamayan yung binibigay na reward na yan. Kung sila nga yung dyan, sabihin natin kurakot ha. Kung sila lang yung mamulsa ng pera, milyon-milyon Tapos pagdating sa reward, naku. Ano bang reward yung 100,000 tapos 100 years old ka? Nag-wheelchair ka na papunta dyan sa Malacanang Yung iba dyan ay huhukain pa sa libingan, zumbi na. Kaya kawawa. Medyo magandang balita pero medyo hindi.
Okay, patuloy tayo. Tapusin natin ang balitang ito. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Tatak Pinoy Act line ng batas na ito na palakasin ang kapasidad ng micro, small and medium enterprises upang makapaglabas sila ng world-class products at mapalakas ang export industry ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, maraming matutuwang senior citizens sa benepisyo na matatanggap nila. Ngayon, ang tanong, isa na dito ang nanay ko, kailan ang implementasyon nito? Ito ay magiging epektibo kapag Ay, nako. nabuo na, Ella, itong implementing rules and regulations na batas na inaasahan natin batay na rin sa mga naging author ng Medyo naputol at nagkaroon ng problema. No? Problemado nga. Anyway, maraming salamat sa iyo, Nel Maribohon. At salamat sa inyo, UNTV, sa balitang ito. Ay, nako. Paano naman yung 10,000 lang ibibigay sa edad na 80 hanggang 90 at kapag aabot ka ng 100 years old, diyan ka makatanggap ng 100,000 pesos. Paano ka aabot sa sa 100 years old, wala kang maintenance. Sa maintenance pa lang ng mga 60 years old, mga high blood na yan, diabetic. Yung iba may mga cancer, ang laki-laki ng niyan. Hindi pa rin makukopya ng Pilipinas ang healthcare system ng Amerika. Kahit sa Canada, ang healthcare system doon, libre lahat ng tao. Kahit operahan ka sa puso, libre ka. Wala kang babayaran. Kaya mataas ang taxes sa Amerika at Canada dahil sa kanilang healthcare ay okay naman talaga. Sobrang-sobra, maganda. Sa atin, wala tayong healthcare sa matatanda. Yung allowance lang na magkano lang naman yun. Hindi nga makakain ng Jollibee ang mga matatanda dyan. Kawawa. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. I'll see you on our next Balitaktakan dito lamang sa The Good News Daily TV. Paalam, Pilipinas!